Kung bago pa kayo sa ating channel, please hit like, share, subscribe at i-click ang bell para lagi kayong updated sa susunod na kabanata ng Putakterang Pinoy. Mabigat ang hangin, tahimik si Tinding. Matamlay, tahimik na nakatayo sa tabi ng kama ni Tanggol. Hinarap niya si Marites. Matay puno ng luha, nanginginig ang tinig. Anak kita, Marites. Anak kita kay Gustavo. Natigilan si Marites. Dahan-dahang umikot ang kanyang mundo. Bakit mo itinago sa akin to? Tanong ni Marites sa ina. Umiiyak, puno ng galit. Pinipigilan ni Tinding ang kanyang mga luha. Ginawa ko lang ang alam kong tama. Sagot nito sa anak. May karapatan akong malaman ang tunay kong pagkatao. Mas iniisip mo lang ang sarili mo, sagot ni Marites. Hindi na napigilan ni Tinding ang kanyang emosyon. Isang sampal mula kay Tinding, sumambulat ang tensyon sa katahimikan ng ospital. Agad pumunta si Tinding sa simbahan upang kunin ang dokumentong itinago niya roon sa matagal na panahon, mga titulo ng lupa at iba pang ari-arian ni Gustavo na ipinangalan niya kay Tinding. Dala ang maliit na sobre, tahimik na pumasok sa simbahan. Kinuha niya mula sa ilalim ng altar ang mga titulo ng lupa. Pagkatapos niyang makuha ang mga dokumento, ay agad siyang bumalik sa ospital. Bitbit ang envelope hanggang sa isang malakas na sigaw. Tinding, sigaw ni Pilar. Napalingon si Tinding. Nagulat, nanlaki ang mata. Pilar, mahina niyang sagot. Yan ba ang kayamanang ninakaw mo? Pagbibintang nito. Nag-agawan sila sa envelope. Hindi sa'yo yan, anya ni Tinding. Sinampal siya ni Pilar. Agad din siyang gumanti ng sampal. Nagkagulo. Tumakbo si Olivia palabas ng silid. Agad na tinulungan ni Olivia ang kanyang ina. Ilang sandali lang, dumating si Marites. Hiningal. Tama na, lahat kayo, tama na. Pinipigilan niya ang dalawa. Binato ni Tinding ang mga papeles sa mukha ni Marites. Yan ang dahilan kung bakit kita itinagaw kay Gustavo. Galit na tugon ni Tinding. Pagkatapos ay agad siyang umalis. Nagising si Tanggol. Nagkatinginan sila ni Marites. Anong nangyayari, Nay? Tatakang tanong ni Tanggol. Marami ka pang kailangang malaman tungkol sa pagkatao mo, sagot ni Marites. Kinabukasan, pinuntahan ni Marites ang mansyon ng mga gerero. Matatag, puno ng katanungan ang kanyang isip. Pumasok siya sa loob, nakaharap niya si Don Gustavo. Tinanong siya ni Gustavo kung bakit kilala niya si Matilde at kung ano-ano siya nito. Agad naman siyang sumagot, nanay ko si Matilde. Kayo ang tunay kong ama. Halos sumigaw sa galit si Miguelito. Umalis ka rito, sinungaling. Umiiyak si Marites. Ngunit malakas ang kanyang loob. Wala na akong pakialam. Tama na ang patayan. Ayoko nang may madamay pa. Pakiusap ito kay Gustavo. Nang sabihin na ni Marites ang totoo sa anak, nagalit ito. Napuno ng galit ang kanyang puso. Nay, sila ang pumatay sa anak mo. Wala na akong pakialam kung may dugong gerero ako. Uubusin ko sila. Hindi niya mapapatawad ang mga ito sa nagawa nito sa kapatid. Sa kabilang dako, pinasok ng di kilalang mga lalaki ang tinutuluyan ni Tinding. Pahamak ang isa sa kasamahan nila sa bahay. Pinipilit na Tinding na lumaban, ngunit nahuli pa rin sila. Sumama ka kung ayaw mong sumabog ang ulo nito. Tahimik lang si Tinding, nanginginig. Sasama ako basta walang masasaktan. Ipinapakita ni Tinding na kaya niyang magsakripisyo para sa kapakanan ng iba. Di bali na siyang masaktan, wag lang ang kanyang mga mahal sa buhay. Samantala, tinawagan ni Mayor Roberto si Coronel Romero upang ipag-utos na kung makita niya si Fatima agad na itong ipaligpit. Agad din naman nilang natunto ng kinaroroonan ni Fatima. Agad nila itong pinuntahan. Nakita nila ito sa harap ng sementeryo. Ngunit napansin sila ni Fatima kaya't agad silang tumakbo. Pinaputukan sila ng mga tauhan ni Mayor Roberto. Tumatakbo si Fatima at ang kanyang pamilya patungo sa looban ng sementeryo. Patuloy pa rin silang hinahapol at pinagbabaril. Biglang may dumating. Si Tanggol at ang kanyang grupo. Fatima, dito! Tawag ni Tanggol. Putukan, sigawan, isang kasamahan ni Fatima ang tinamaan. Napahinto si Fatima. Huwag mo akong iwan, tugon nito. Tumakbo na kayo, ako nang bahala dito, tugon ni Tanggol. Ngunit biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Napatawag na lamang si Tanggol sa pangalan ni Fatima. Sa mundo ng paghihiganti, walang tunay na panalo. Sa pagitan ng dugo at lihim, alin ang pipiliin mo? Katotohanan o katarungan? Ibahagi inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang susunod na kabanata ng FPJ sa Ang Batang Quiapo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod na kwento.